Bago ang lahat, isang panalo na lang sa San Antonio para makapasok sila ng conference finals at makatapat ang Thunder. Kada babalik din tong si Wembanyama, dinidemolish niya ang Minnesota. Ngayong Game 5, 126-97. Si Wemby meron 27 points, 17 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Parang pinaglaruan na lang niya si Tito Rudy sa ilalim ng paint. Wala na rin nagawa si Anthony Edwards kundi humanga dito kay Wemby dahil nga unstoppable siya. Ang hiniling na lang ni Edwards nung Game 5, magmintis ang mga tira ni Wemby. Dalawang teams pa lang ang nakakatambak dito kay Edwards ng 2 beses or higit pa sa isang series. Ang isa doon, Thunder, ngayon naman San Antonio. Nung nakaraang playoffs, 3 beses tinambangan ng Thunder ang Minnesota. Kung nagkataon pa lang hindi na-eject si Wemby nung Game 4, baka na-eliminate na ngayon ang Minnesota. Sa Game 5, balik ulit sa dati yung Minnesota. 36 points sa paint. Ang San Antonio naman 68 points. Doon sila hindi manalo kay Wemby dahil kapag nasa ilalim siya, hirap makascore sa paint ang Minnesota. Kinakalawit lang niya. Sa series pa versus Minnesota, meron si Edwards na 25 points, 6 rebounds, 2 assists per game. Ang second leading scorer sa kanya si McDaniels, 15 points, 5 rebounds at 2 assists. 38 and 33 nga lang siya mula sa field. Malayo sa naging performance niya nung first round. Kaya nga minsan sinasabi ni Edwards ang idol niya si McDaniels kasi mukhang tinatapon niya na yung isa niyang ka-teammate dahil nawawala lagi kapag playoffs. Sa San Antonio naman si Wemby meron 22 points, 12 rebounds, 3 assists, 57 and 38%. Sa loob yun ng 27 minutes, ang second leading scorer sa kanya si De'Aaron Fox na merong 18 points. Si Castle nasa 17 points, 4 rebounds, 6 assists. In theory, mas maganda ang nilalaro ni Castle kumpara kay De'Aaron Fox dahil plus 12 si Castle sa net rating, plus 10 naman si Fox. Ang ika-4 na leading scorer nila ay si Dylan Harper, almost 14 points, 7 rebounds, 2 assists, 2 steals, 54 and 28 off the bench. Siya pa ang second leading rebounder dito sa San Antonio behind Wemby. Hindi rin siya maitulak ng mga player or guard ng Minnesota. Easy lang para kay Harper ang makapasok sa loob ng paint, pero hindi mo siya maaasahan mula sa 3-point area. Magkakaroon ng 2 araw na pahinga ang Minnesota at San Antonio. Much needed rest para kay Anthony Edwards dahil 3 game siyang naglaro ng 38 to 40 minutes. May chance pang makapagpuwersa ng Game 7 ng Minnesota. Pero sa pagitan ng Minnesota at San Antonio, ang Spurs ang may chance makatapat ang Thunder. Hindi dahil sa lamang sila sa series, kundi ang OKC 8-0 na sa playoffs ngayong taon at ang San Antonio ang makakatapat sa lineup nila. Sa 10 teams na naka 8-0 agad sa postseason, 5 lang ang nag-champion doon. Ang pinakahuli pa, Golden State, yung 2017. Ang kalaban din nila doon, yung kapwa nila team na naka 8-0 din, ang Cavaliers. Hindi naman issue sa Minnesota kung sila ang tatapat sa OKC sa conference finals kung sakaling masilat pa nila ang San Antonio. Pero may problematic silang player. Last year, 4-1 ang OKC kontra Minnesota at 3 out of 5 games tambak ang Wolves. Dahil yon sa isang particular na player, si Julius Randle. Mukhang nag-hibernate si Randle kapag postseason. Mula sa almost 24 points per game nung first round, sa second round bumagsak siya ng 17 points per game. Ito yung nakaraang taon niya sa playoffs. Sa first round din ngayon taon, nag-a-average si Randle ng 19.7 rebounds, 4 assists, 42 and 30%. Sa second round versus San Antonio, 13.7 rebounds, 35% sa field at 15% mula sa 3-point area. Kaya hindi nakakapagtaka na ang pinupuri nitong si Anthony Edwards si Jaden McDaniels dahil nawawala nga itong si Randle kapag postseason. Kung hindi pa umiscore si Edwards nung Game 4 ng 39 points at 16 points nung last quarter, mukhang natalo pa noon ang Minnesota. Yung round 1 halos hindi rin naramdaman nun si Randle. Halos McDaniel series yun. Kaya nakakapagtaka rin kanina si Reggie Miller eh. Ang kinall out niya pa si Rudy Gobert dahil hindi niya mapigilan si Wemby. Wala naman kasi talaga siyang magagawa dun kundi tumawag ng another alien. Pero hindi nila ma-call out itong si Randle. Parang walang tiwala itong si Edwards kay Randle eh. Kaya pinilit na lang maglaro kahit may injury. Hindi pa siya fully recover niyan. Kahit pa sa Knicks, problematic na si Randle dahil naglalaho siya kapag playoffs. Kaya galit na galit din sa kanya yung ibang fans ng Knicks dati. Matagal na nangyayari kay Randle na hindi na maipaliwanag na leon siya sa regular season, nagiging kuting sa postseason.
At wala pa siyang urgency nun kung anong gagawin niya. Kung ang Minnesota ang lalaban sa Thunder at maglalaho ulit si Randle, diretso finals ulit si SGA. Si Randle pa naman ang consider na second best player kay Edwards at second leading scorer ng Minnesota, behind Edwards din. Saka hindi lang isa ang injury ni Edwards, dalawa, magkabilang paa pa. Baka maging long-term injury pa katulad ng kay Giannis dati dahil halos pareha sila ng injury dun sa isang paa. Diyan din nagsimula yung kay Giannis na nai-injured na at nawawala ng matagal. Hindi naman sa pinapaboran ko yung San Antonio, basta makapasok yung Knicks, easy 5K na dahil sila yung nilagyan ko last October na makakapasok ng finals. Pero base kasi sa lineup, mas malalim yung San Antonio kumpara sa Minnesota. Based din sa stats, well spread din ang scoring ng San Antonio. Ang nangyayari pa sa Spurs ngayon halos katulad na nangyari last season or last playoff sa Thunder na parang na-train sa Nuggets. Ngayon naman parang nate-train yung San Antonio sa Minnesota, lalo na kay Edwards. Saka nagpahaging na dati si Wembanyama na gusto niyang makatapat ang Thunder sa playoffs, lalo na kay Holmgren. Based kasi sa mga write-ups, mas better matchup ang dalawang team dahil karibal ni Wemby si Holmgren na nainis siya dati na naunang nag-champion. Tapos kalaban pa ni Wemby sa MVP si SGA.